Ayos lang naman kung hindi mo ako tutulungan eh. Ako na lang mag-isa ang gagawa. Total, kumilos man ako at hindi, ganun din ang sasapitin natin eh. Lalo pat kulto ang kalaban. Sa inala ko, iisa lang ang pakay nila. Palayain ang lahat ng mga diablong nasa plaka. Wika ni Ian. At sa tingin mo, hahayaan kong makalaya ang mga yon. Sa oras na lumaya sa kanilang selyo ang 71 mga diablo, yun na ang katapusan ng sangkatauhan. Nakakapanghinayang naman na matatapos ang mundong ito, na hindi ako nakakaganti sa mga taong nagsadlak sa akin sa ganitong kalagayan. Wika ni Asmodeus. Napangiti naman si Ian dahil pumapabor sa kanya ang sitwasyon. Alam ng binatang papayag si Asmodeus na makipagtulungan sa kanya. Kung ganon, tulungan mo kong pigilan ng gawain ng kultong yun. Pangako, tutuparin ko ang sinasabi ko sa'yo. Wika ni Ian. Aasahan ko ang salita mo. Sa oras na hindi ka tumupad, ako mismo ang wawasak sa mundong ito. Tugon ni Asmodeus. Gawin mo ang gusto mo. Basta tapusin lang natin ang gulong ito. Wika ni Ian. Kinabukasan nagpunta ito sa tahanan ni Siegfried upang makipag-usap tungkol sa kanyang plano. Sigurado ka ba sa mga gagawin mo, Ian? Delikadong kalaban ng mga kulto. Lalo na kung hindi natin kilala ang kanilang mga kasapi, maging ang kanilang pinuno. Wika ni Siegfried. Nang maisalaysay ng binata ang balak gawin. Yun lang po yung alam kong paraan, Manong eh. Maliban na lang kung may naisip po kayo, handa ako makinig. Wika ni Ian. Meron akong ideya para malaman natin kung sino ang pinuno nila. Kaso kagaya ng plano mo, mapanganib din ang gusto kong mangyari. Pero pakinggan mo muna. Kung sa tingin mo hindi maganda, gawin natin ang plano mo. Sige po, nakikinig po ako. Hindi alam ng mga kalaban ang tungkol sa'yo. Kilala ka lang dito sa atin bilang anak ng antengerong si Temio. Mas magiging epektibo ang planong ito kung ikaw mismo ang magsasagawa. Magpanggap kang kaanib sa kanilang samahan nang sa ganun makilala mo ang kanilang pinuno. Pero gaya ng sinabi ko, delikado ang planong ito. Marahil pwede kanilang patayin sa oras na malaman ng samahan ng balak mo. Pagpapaliwanag ni Siegfried. Paano natin sila makikilala? Ni hindi nga natin alam ang mga palatandaan ng grupo nila. Tanong ni Ian. Naiguhit ko ang markang nakita sa huli nilang pahina. Eto, sigurado akong ito ang kanilang palatandaan. Wika ni Siegfried habang inaabot sa binata ang kaperasong papel na may nakaguhit na simbolo. Biglang nagsalita si Asmodeus sa isipan ng binata. Kilala ko ang simbolong yan. Hindi lang dito sa bansa kilala ang kultong yan, maging sa buong mundo. Kilala ko kung sino ang demonyong sinasamba ng mga yan. Wika ni Asmodeus. Hindi sumagot si Ian dahil ayaw nitong malaman ni Siegfried na nagagawa niyang pasunurin ang isa sa mga diablo. Alam kong simbolong ito, pero ang tanong, paano natin sila hahanapin? Tanong ni Ian. Hindi mo sila kailangang hanapin, Ian. Sila mismo ang hahanap sa'yo sa oras na mapatunayan nilang karapat-dapat ka. Kailangan mo lang gumawa ng kakaibang bagay, yung tipong makakakuha ng atensyon nila. Nagkalat lang sila sa paligid. Pinagmamasdan ng bawat tao. Kaya't kung gagawa ka ng ingay, siguradong mapapansin ka nila. Wika ni Siegfried.
Gagawa ng ingay. Anong klaseng ingay ang gagawin ko? Mahilig sa subukan ng tatay mo. Bakit hindi ka sumali? Alam kong malaki ang potensyal mong matalo ang lahat ng sasali sa subukan. Sa pamamagitan nun, makukuha mo ang pansin ng mga kasapi ng kulto. Wika ni Siegfried. Sandali nga po, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan ko muna yung tungkol sa bagay na yan, pero kung sakaling ayoko, meron bang ibang paraan? Tanong ni Ian. Yun ang pinakaposibleng paraan para lumantad sila, Ian. Mas mahihirapan ka kung hahanapin mo sila ng isa-isa. Wika ni Siegfried. Napagtanto ni Ian na tama ang matanda. Ngunit kailangan pa itong pag-isipan ng binata dahil maaaring malagay sa panganib maging ang kanyang ama. Matapos ang pakikipag-usap, nagpa siyang umuwi si Ian. Habang nasa daan, nakasalubong nito ang kaibigang si Naldo. Uy pare, kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagpunta sa bahay ah. Saan ka ba nagpupunta? Tanong ni Ian. Tinitigan lang siya ni Naldo. Nagpatuloy ito sa paglalakad. Alam ng binata na sumama ang loob nito nang minsang mabulyawan. Kaya naman muli nitong nilapitan si Naldo upang kausapin. Hinawakan ng binata sa kamay ang kaibigan para huminto. Kaso nga lang laking gulat nito nang makita ang isang marka sa braso ni Naldo. Naldo, anong ginawa mo? Bakit ka umanib sa kulto? Tanong ni Ian. Ngunit hinawi ni Naldo ang kanyang kamay. Muling nagpatuloy sa paglalakad. Kapansin-pansin ang pagkatulala nito na tila wala sa sariling pag-iisip. Sinundan ni Ian ang kaibigan hanggang sa makarating ito sa kanilang tahanan. O Ian, ikaw pala. Mabuti naman at nakapasyal ka. Naldo, asikasuhin mo naman ang kaibigan mo. Wika ni Mang Eman. Ano pong nangyayari sa kanya? Bakit po parang wala sa sariling pag-iisip si Naldo? Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa kaibigan mo eh. Bigla na lang nagbagong ugali. Simula nung sumama sa mga pinsan niyang magbakasyon sa probinsya namin. Ilang araw lang naman sila doon pero pagbalik niya, ganyan na ang kilos eh. Minsan pa nga mainitin ang ulo. Napansin ko po yung marka sa braso ni Naldo. Alam niyo po ba kung ano yun? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko nga yun napansin eh. Napagtanto ni Ian na walang alam ang ama ng kaibigan sa nangyayari. Minabuti na lang ng binata na wag sabihin sa ama ng kaibigan ang kanyang natuklasan. Ganun po ba, Manong? Pakibantayan na lang po si Naldo. Balitaan po niyo ako kung sakaling may mapansin kayong kakaiba sa kanya. Wika ni Ian. Matapos ay nagpaalam na itong uuwi na. Ngunit ang totoong pakay ni Ian, bumalik sa tahanan ni Siegfried. Hindi pa man nakakapasok sa bakuran, napansin na nito ang dalawang pares ng tsinelas sa atangan ng bahay ng matanda. Dahan-dahang naglakad ang binata papasok sa lugar. Nanatili ito sa labas ng pintuan para makinig sa pinag-uusapan ng mga nakakatanda. Mukhang matutuloy na ang balak nating hulihin ang pinuno ng kulto sa tulong ng anak ni Temyo. Nakausap ko na siya, pero parang nagdadalawang isip pa rin si Ian dahil inaalala nito ang kaligtasan ng kanyang ama. Wika ni Mang Siegfried. Normal lang ang nararamdaman ng anak ni Temyo, pero dapat isaalang-alang niya din ang kaligtasan ng higit na nakararami. Magiging makasarili ang batang yun kung tanging kaligtasan lang ng kanyang ama ang iisipin. Mas marami ang malalagay sa peligro kung sakaling hindi siya pumayag. Tugon ng isa sa mga kalalakihang kausap ni Siegfried.
Gaano ka kasigurado sa iyan na yon, Siegfried? Bakit parang ang laki ng kumpiyansa mo sa kanya? Mamaya, tumakbo rin yon kagaya ng tatay niya. Wika ng binata na kasama ng lalaki. Magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo, Bernan. Hindi mo pa nakikilala si Ian at siguradong magugulat ka sa mga malalaman mo. Baka nga ikaw pa ang maiya sa kanya. Ang hirap sa'yo. Napakayabang mong magsalita. Ikaw mismo, wala pang napapatunayan. Tugon ni Siegfried. Hindi na nakatiis si Ian kaya pumasok na ito. Napatayo ang tatlo nang makita ang binatang nakatayo sa pintuan. Pasensya na po kayo kung nakinig ako sa usapan niyo. Manong Siegfried, may kailangan po kayo malaman. Wika ni Ian. Pumasok ka, Ian. Anong sasabihin mo? Tanong ni Siegfried. Ang kaibigan ko pong si Naldo, sa palagay ko sumapi po siya sa kulto eh. Nanlaki ang mga mata ng tatlo dahil sa mga narinig. Ipinagpatuloy ni Ian ang pagpapaliwanag. Dito napagtanto ni Siegfried ang totoong nangyayari sa kaibigan ni Ian. Ngayon alam ko na kung para saan ang marka. Hindi yun palatandaan na sumapi siya sa kanila. Kung hindi marka yun na nagsasabing siya ang susunod na iaalay. Tugon ni Siegfried. Kailangan po nating iligtas ang kaibigan ko, Manong. Oo, Ian. At ikaw ang may hawak sa kaligtasan niya. Hindi lang ng kaibigan mo, kundi maging ng mas nakararami. Nga pala, ang dalawang ito ay sina Hector at Bernan, mga kasamahan ng iyong ama. Tugon ni Siegfried. Napatingin si Ian sa binatang nagngangalang Bernan. Inabot ang kamay para makipagkumustahan. Ikinagagala kitang makilala. Ang pangalan ko ay Ian, ang anak ni Temyo. Ano nga pala yung sinasabi mo tungkol sa tatay ko kanina? Wika ni Ian. Biglang tinapik ni Bernan ang kamay nito. Ngunit nang lumapat ang kamay niya sa kamay ng binata, napatras si Bernan. Pinawisan ng malamig. Anong problema, Bernan? Bakit parang nakakita ka ng demonyo? Tanong ni Siegfried. Wala naman ho. Manong, sandali lang. Magpapahangin lang ako. Tugon ni Bernan. Napangiti naman si Siegfried sa naging reaksyon ng mukha nito. Hayaan mo na ang isang yon. Medyo mayabang lang magsalita si Bernan. Pero mabait naman siya. Bueno, balik tayo sa kaibigan mo. Magagawan mo ba ng paraan para manmanan si Naldo? Nasabihan ko na din po yung tatay ni Naldo eh. Alam na po nila ang gagawin kung sakaling may mangyari sa kaibigan ko. Ikaw pala ang anak ni Temyo. Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Matanong lang kita, iho, bakit hindi kita nakikita sa mga subukan? Tanong ni Mang Hector. Magkaiba kami ng paniniwala ni tatay. Kahit siya pa ang nagturo sa akin ng lahat. Malakas po ang pananalig ko sa aking kalaman. Naniniwala po kung hindi mo ito kailangang subukan para mapatunayan. Tugon ni Ian. Kung sa bagay, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. Pero mabuti kung malakas ang pananalig mo sa kakayahan mo. Dahil yun lang naman ang kailangan. Wika ni Mang Hector. Maya-maya ay tinawag na nito si Bernan para pag-usapan kung ano ang dapat gawin. Pinaliwanag ni Siegfried ang kanyang plano. Sumang-ayon naman ang dalawa pang kasama nito. Ano sa tingin mo, Ian? Ikaw ang nakikita naming pag-asa para manalo laban sa kulto. Tanong ni Siegfried sa binata habang nakikinig sa sinasabi nito. Nagsasalita naman si Asmodeus sa isipan ng binata. Kung ako sa'yo, susundin ko ang payo nila.
Huwag kang mag-alala. Nagawa mo na akong mapapayag, kaya't wala nang bawian. Basta kapag natapos ang kaguluwang ito, tuparin mo ang pangakong papalayain ako. Wika ni Asmodeus. Hindi naman namalaya ng binata na napalakas pala ang kanyang tugon. Tumahimik ka nga! Nanlaki ang mga mata ng tatlo dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam na may pagka-arogante pala ang anak ni Temyo, Siegfried. Wika ni Mang Hector. Naku po, pasensya na po kayo. Hindi po si Mang Siegfried ang pinapatahimik ko. May kung ano kong iniisip eh. Pasensya na po talaga. Tugon ni Ian habang tumatawa ng malakas si Asmodeus sa kanyang isipan. Hinayaan na lang ito ni Ian. Itinoon ng pansin sa sinasabi ng mga kasamahan. Ngunit hindi nito inaasahan. Mapupuna ni Siegfried ang kanyang sekreto. Matapos makipagpulong sa mga bagong kakilala, nagpa siya si Ian na puntahan ng kaibigan upang kumustahin ang kalagayan nito. Ngunit bago pa man siya makalis, pinigilan siya ni Siegfried. Sandali lang, Ian. Kanina, napansin kong tila may kausap kang hindi namin nakikita. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino yon? Tanong ni Siegfried. Alam ng binata na hindi siya maaaring magsinungaling kay Siegfried dahil may kakayahan nitong bumasa ng isipan. Ay nako, mukhang wala na akong lusot sa'yo, Manong ah. Asmodeus, pasensya ka na. Mabubuko din tayo ng taong to eh. Wika ni Ian. Napangiti si Siegfried nang marinig ang sinabi ng binata. Mukhang alam ko na kung ano ang nangyayari. Kaya ba hindi mo kagad ginamit ang kapangyarihan ng Urim dahil nasa katawan mo si Asmodeus? Hindi lang nasa katawan, Manong. Nagagawa ko siyang pasunurin sa kung anong nais ko. Tugon ng binata. Sabay hawak sa balikat ng matanda. Nagulat ito dahil nakikita niya sa isip ang natutulog na diablo sa katawan ni Ian. Pambihira! Paano mong nagawa yan, Ian? Hindi ko rin po alam eh. Ang buong akala ko nga, masasakop niya yung pagkatao ko. Pero ito'y nangyari. Hindi na mahalaga kung paano ko nagawa ang bagay na yun, Manong. Ang isipin na lang natin, isang malakas na elemento yung kakampi natin. Wika ni Ian. Ngunit ano naman ang kapalit nito? Sana lang, hindi magdulot ng mas malalapang sakuna. Tanong ni Siegfried. Sisiguraduhin ko, Manong, wala kang dapat alalahanin. Sige na ho, mauna na ako. Pupuntahan ko lang si Naldo upang tignan ang kalagayan niya. Wika ni Ian. Mag-iingat ka, iho. Papalubog na ang araw at sa dakong ito nagsimulang magkalat ang kulto. Maaaring balik-balikan nila ang bahaging ito ng baryo. Maraming salamat po, Manong. Mag-iingat po ako. Wika ng binata. Habang naglalakad ito, may ilang katao siyang napansin sa daan. Nakatayo ang mga ito na tila may kung anong inaabangan. Hindi na gaanong binigyan ng pansin ni Ian ang mga ito, sa pag-aakalang normal lang ang lahat. Ngunit nang makalayo na ang binata, saka naman nagsalita si Asmodeus. Hindi mo ba napapansin? Ang mga lalaking iyon may marka sa kanilang braso. At parang nakita ko, kasama nila ang kaibigan mo. Wika ni Asmodeus. Napahinto sa paglalakad si Ian.
Nang lingunin ang kalalakian, naroon nga si Naldo. Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa mga ito upang kunin ang kaibigan. Ngunit nang tawagin ni Ian si Naldo, bigla itong tumakbo. Kaagad namang hinabol ng binata ang kaibigan. Nakarating ang mga ito sa medyo liblib na bahagi ng baryo. Gawing dulo na ito ng bayan, kaya naman wala nang masyadong bahay. Kung may tao man, napapadaan lamang ang mga ito. Naldo, anong ginagawa mo kasama yung mga lalaking yun? Tanong ni Ian. Ngayon ang takdang araw ng pagpasok namin sa paraiso ng Diyos, at kung sino man ang hahadlang, makakatikim ng kanyang hagupit. Tugon ni Naldo. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Gumising ka nga. Hindi paraisong pupuntahan mo kung hindi ka matayan. Hindi ka makakarating sa paraiso kung hindi mamamatay ang mortal mong katawan. Ito lang ang tanging paraan para makawala ang iyong kaluluwa at tuluyang lumaya sa pigati na dulot ng mundong ito. Tama ka naman, pero hindi ito yung paraan na sinasabi mo. May natural na prosesong sinusunod ang mundo natin at kailangan mong sumailalim doon para masabing karapat-dapat ka. Wika ni Ian. Nakatitig lang sa malayo si Naldo. Batay sa nakikita ni Ian sa mga mata ng kaibigan, wala na talaga sa katinuan na tila ba may kung sinong kumokontrol sa kanya. Proseso? Bakit kailangan mo pang patunayan ang iyong sarili? Gayong sinabi ng Diyos sa kanyang mga nasasakupan, kayo ang tagapagmana ng kayamanan sa langit na hindi nabubulok at hindi nagbabago. Hindi mo na kailangang antayin pa ang katapusan para makuha ito. Tugon ni Naldo. Naglabas ito ng punyal at itinutok sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ng binata. Unti-unting ibinabaon ng kaibigan ang talim papunta sa kanyang puso. Hindi ito ang oras para tumunganga. Kumilos ka bago pa tuluyang mabaon ang punyal sa kanyang puso. Wika ni Asmodeus. Tila nagising naman si Ian. Dali-daling tumakbo papunta sa kaibigan, sabay hawak sa kamay nito. Hinila niya ang punyal palayo. Hindi alintana ni Ian ang masugatan dahil mas mahalaga sa kanya ang buhay ng kaibigan. Gumising ka. Kung ano man ang siniksik ng taong yon sa isipan mo, mali ang pagkakaunawa mo. Hindi ka maririnig ng taong yan. Itali mo ang kanyang mga paa at kamay. Dalhin mo siya sa lugar ni Siegfried. Doon matitiyak mo ang kaligtasan ng kaibigan mo. Muling wika ni Asmodeus. Sinunod ni Ian ang sinabi ng Diablo. Nang makarating sa tahanan ni Siegfried, laking gulat ng matanda dahil parehong sugatan ang dalawang binata. Anong nangyari, Ian? Bakit may sugat kayong dalawa? Sinubukan po ni Naldo na kitilin yung sarili niya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang puso. Nasugatan lang ako nang agawin ko sa kanya ang punyal. Pagpapaliwanag ni Ian. Sandali lang at tatawagin ko si Bernana Tector. Wala akong alam sa panggagamot ng sugat. Ayos lang ako, Manong. Kaya kong alagaan ang sarili ko Wag na wag yung kakalaga ng tali si Naldo. Hanggat maaari, wag niyo siyang papalabasin. Wika ni Ian. Ako nang bahala sa kanya. Puntahan mo ang iyong ama. Sabihin sa kanya ang lahat ng nangyayari. Sa oras na magpasya ka, Ian, bukas makalawa na ang gaganapin na subukan. Kailangan naming malaman ang pasya mo nang sa ganon makapagplano kami sa susunod na akbang. Hindi madali ang gagawin natin. Kailangang planado ang bawat kilos.
Huwag ka masyadong magpa-importante. Hindi porket nasa loob ng katawan mo ang isang malakas na demonyo, mag-aasta ka ng ganyan. Hindi lang ikaw ang may kakayahan dito. Kaya ko ding gawin ang anumang ginagawa mo. Wika ni Bernan. Nakagad namang sinita ni Mang Hector. Hindi mo nauunawaan ang kalagayan ni Ian. Kaya tumahimik ka kung wala kang sasabihing matino. Mas mabuti pang itiko mo na lang yung bunganga mo. Makapagsalita ka, akala mo kung sino kang may napatunayan. Biglang nanahimik si Bernan. Naupo ito sa sulok habang nakatitig ng masama kay Ian. Napailing na lang ang binata. Tumuloy sa pag-uwi upang ipaalam ang nangyari sa ama. Pagdating sa kanilang tahanan, nanlaki mga mata niya dahil naroon si Tandang Esteban. Ay, nandito ka na pala. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Wika ni Tandang Esteban. Paano niyo pong natuntun yung lugar na to, Manong? Hindi ko naman sinabi sa'yo kung nasan kami Tanong ng binata. Nagtataka ito kung paanong nalaman ni Tandang Esteban ang kanilang tirahan. Kung ang uwak nga ay kayang tuntunin ang pinakamalayong pugad ng kanyang kapareha, tayo pa kayang mga tao na marunong magtanong? Nakaligtaan mo yata. Kilala ang iyong ama sa baryong ito. Wika ni Tandang Esteban. Maya-maya pa lumabas na si Mang Temyo na may dalang 2 tasa ng kape. O nakabalik ka na pala anak. Nako, pasensya ka na ha. 2 tasa lang ng kape ang dala ko. Hindi ko naman alam na nandito ka na Sandali lang at kukuha pa ako ng isa pa. Wika ni Mang Temyo. Kaso nga lang inawat na ito ng binata. Hindi na po tayo, ayos lang po ako. Kailangan ko lang po ng panglangga sa sugat at benda. Wika ni Ian. Nagulat si Mang Temyo nang makita ang dugo sa braso ni Ian. Ngunit nang hawakan niya ito para tignan, mas lalo siyang nagulantang dahil wala na ang sugat nito. Nagkasugat ka ika mo. Ay saan? Wala naman Napakunot ang noo ng binata dahil nang tignan niya ang braso, wala na nga ang sugat niya. Paano nangyari yun? Habang naglalakad ako, ramdam ko pa nga yung hapdi. Wika ni Ian. Ngunit sa bandang huli, napagtanto nito na maaaring kagagawa ng demonyong nasa katawan niya ang mabilis na paghilom ng sugat. Ay nako, lalo lang sasakit ang ulo natin kung iisipin mo pang tungkol sa bagay na yan. Ang mahalaga wala kang pinsala. Nga pala, may mahalaga kang sasabihin, hindi ba? Sabi ni Tandang Esteban. Wika ni Mang Temyo. Tama ang iyong ama at kailangan mong makinig ng mabuti, iho. Alam kong kilala mo si Carlos. Alam ko rin na siya ang nagsabi sa iyo ng tungkol sa lumang simbahan. Naroon din siya nang matuklasan mo ang lagusan sa likod ng altar. Wika ni Tandang Esteban. Opo, isang beses lang kaming nagkasama ng taong yun Nakilala ko lang siya dahil sa kaibigan kong si Naldo. Bakit po? Ano pong tungkol sa kanya? Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero mukhang si Carlos ang taong hinahanap nyo. Ang pinuno ng kulto na nanggugulo sa baryong ito. Wika ni Tandang Esteban. Teka, sandali lang po Paano niyo naman po nasabi, Manong?
May nakita kong marka sa kanyang braso at isa pa, minsan ko din siyang nakita. Nakikipag-usap sa maraming tao na tila nangangaral. Hindi ko na pinag-aksayahan ng oras ang pakikinig dahil una sa lahat, hindi ako interesado sa mga sinasabi niya at naghahanap lang ako ng lambanog. Tugon ni Tandang Esteban. Sigurado po ba kayo, Manong? Mabait na tao po kasi si Carlos eh. Siya nga po nagturo sa akin ng tungkol sa lumang simbahan. Sinamahan niya nga ako nung… Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil dinuktungan nito ni Asmodeus. Nung nakuha mo ang plaka, paniguradong gumawa siya ng paraan para makopya ito at ginamit para palayain ang isa sa mga diablong nakakulong. Hindi ka ba nagtataka? Matapos mong makuha ang bagay na yon, hindi na siya nagpakita sa'yo. Isipin mong mabuti iyan. Paganahin mo ang utak mo. Wika ni Asmodeus. Saka pa lamang napagtanto ni Ian ang lahat. Pakana ni Carlos ang pagpunta nila sa simbahan. Dahil simula pa lang, alam na nito na may sapat na kakayahan si Ian na makuha ang tansong plaka. Ginamit nito ang pagkakataon para makopya ang mga selyo para palayain ang isa sa mga demonyong naikulong. Siguro, siya din yung may pakana ng paglaya ni Asmodeus. Simula pa lang, nasa loob na tayo ng patibong ni Carlos. Ngayong alam na natin kung sinong posibleng pinuno ng kulto. Madali na lang ang lahat. Kailangan lang makaharap ko ang taong yun. Wika ni Ian. Binanggit din ng binata ang tungkol sa subukang magaganap sa Makalawa. Sang-ayon naman si Mang Temyo sa plano ng mga ito. Wala kang dapat alalahanin sa kaligtasan ng mga naroon. Puro ang tengero magpupunta. Lahat sila mga kaalyado ko. Kung ano't ano man, handa silang lumaban iyan. Wika ni Mang Temyo. Kinagabihan pinatawag nito ang pangkat ni na Siegfried. Nagpadala din sila ng mensahe sa iba pang dadalo sa subukan. Ipinaliwanag ng matanda sa mensaheng iyon ang kaganapan. Positibong tugon naman ang nakuha niya mula sa mga kaalyado. Ngayong naikasa na natin ang plano, kailangan na lang natin antayin ang pagdating ng takdang araw. Parehong lugar ang pagdadausan, kaya hindi na tayo mahihirapan sa paghahanda. Wika ni Siegfried. Ngunit ano naman ang kasiguraduhan na darating ang pangkat ng mga kulto? Tanong ni Tandang Esteban. Hinahanap nila ang demonyong nasa katawan ko at siguradong sa mga sandaling ito, alam na ng kanilang pinuno kung nasaan ako. Yon ang gagamitin nating pain para lumabas sila. Wika ni Ian. Pasensya na, Ian. Kung wala akong maitutulong sa inyo, maaring may kaalaman ako, ngunit wala akong kakayahan ng kagaya sa inyo. Wika ni Tandang Esteban. Sapat na po yung naibigay niyong impormasyon, Manong. Lalong-lalo na yung tungkol kay Carlos. Naging malaking tulong po ito, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Tugon ng binata. Kinabukasan buong araw silang naganda. Nagsipagdatingan na din ang mga dadalo sa subukan. Dahil tauna na itong tradisyon ni Mang Temyo, nagpahanda ng malaking piging ang matanda. Masayang nag-uusap ang mga antingero. Wala sa mga ito ang nangbanggit tungkol sa gagawing plano, gaya ng napag-usapan. Alam ng mga ito na maaaring isa sa kanila kasapi ng kalabang kulto. Nang gabing iyon,
Formal na kinausap ni Ian si Asmodeus tungkol sa kanilang kasunduan. Asmodeus, gusto ko makasigurado na tutupad ka sa ating napagkasunduan. Dahil ako, handa akong isakripisyo ang lahat para lang maituwid ang pagkakamaling ito. Maasahan ko ba ang salita mo? Tanong ni Ian. Minsan lang ako magbitaw ng pangako. Hindi ko inaasahang gagawin ko iyon kasama ang isang mortal. Pero aaminin ko sa'yo, nakuha mo ang respeto ko. Kaya siguro, wala namang mawawala kung ipapairam ko sa'yo ang kapangyarihan ko. Oo, maaasahan mo ang salita ko, Ian. Tugon ng Diablo. Napangiti si Ian. Kumpiyansa itong magtatagumpay ang kanilang binabalak. Kinaumagahan. Nagsipaghanda na ang mga antingero. Nagkakarga ng mga dasal ang ilan. Samantalang ang iba, nagsasagawa ng kanilang mga ritual. Ito ang unang beses kong sasabak sa aktwal na subukan. Dati nanonood lang ako eh. Pero ngayon, hindi ko akalain na isa ako sa magiging tagasubok. Nauunawaan ko naman ang dahilan mo, Ihad. Alam kong malaki ang tiwala mo sa taglay mong kakayahan, kaya hindi ka sumasabak sa ganito. Hindi lang tiwala tay kung hindi respeto sa mismong gabay at espiritu ng mga tangan kong gamit. Naniniwala ako na may buhay din sila at hindi dapat sayangin yun. Hanga din ako sa prinsipyo mo, anak. Ipinagmamalaki ko sa lahat na sabihing anak kita. O siya, maganda ka na. Ilang oras lang magsisimula ng subukan. Wika namang Temyo. Inikot ng binata ang tingin sa mga kasama. Lahat sila ay tila handang-handa na. Napatingin ang binata sa isang sulok. Nakita ang pangkat ng kalalakian na nakasuot ng itim na talukbong. Tahimik na nagmamasid ang mga ito na tila pinakikiramdaman ang susunod na mangyayari. Matapos ang lahat ng paghahanda, sinimulan ni Mang Temyo ang subukan. Nauna itong sumubok ng kanyang mga gamit at kagaya ng una, namangha ang lahat ng mga naroon dahil kitang-kita nila kung gaano kabisa ang tangan nitong medalyon at buhay na salita. Sunod-sunod nagsipagsubok ang ilan sa mga naroon hanggang sa matapos ang unang bahagi. Ngayon sisimulan nating subukan ang pisikal na depensa. Sino sa inyo ang gustong mauna? Wika ni Mang Temyo. Akmang lalakad sana si Ian nang bigla siyang hawakan ni Siegfried. Hindi, Ian. Sandali lang. Wika nito. Sabay turo sa isang lalaking naglalakad papunta kay Mang Temyo. Nagtanggal ito ng talukbong. Laking gulat ng binata dahil si Carlos ang taong iyon. Ako, gusto kong mauna. Nais kong labanan ng dalawa sa inyo. Wika ni Carlos. Nagtawanan ang lahat dahil ito ang unang pagkakataon na may naghamon ng dalawa laban sa isa. Nagbibiro ka ba? O nagpapakamatay ka? Hindi pwede ang gusto mong mangyari. Mamamatay ka lang. Yon ang gusto kong mangyari. Maliban na lang kung naduduwag kayo. Muling wika ni Carlos. Dito na nagalit ang ilan sa mga kasama ni Mang Temyo. Nagpresenta kung sino ang unang lalaban. Habang nanonood, biglang nagsalita si Asmodeus sa isipan ni Ian. Huwag kang magpapaalata. Alam ni Carlos na nandito ka. Sinusubukan ka lang niya upang tuluyang lumantad. Alam ko, Asmodeus. Yun nga ang konsepto ng subukang ito. Pero hayaan muna natin siyang maglaro.
Tugon ni Ian. Pinagmasdan nitong makipaglaban si Carlos. At kagaya ng napagplanuhan, nagpatalo ang mga kasama nilang antingero para malaman kung ano ang totoong pakay ni Carlos. Maya-maya pa nagawa niyang talunin ang dalawang kalaban. Laking gulat ni Ian dahil hinawakan niya ang mga ito sa leeg at itinaas. Sa mga oras na ito, akin ang mga kaluluwa nyo! Wika ni Carlos. Nagulat ang lahat sa sinabi nito. Sinubukan ng mga kasama ni Mang Temyo na pigilan ang gagawin. Kaso nga lang wala silang magawa sa lakas ng depensa nito. Habang hinihigop ni Carlos ang kaluluwa ng mga kalabang antingero, bigla namang lumitaw mula sa kung saan si Ian. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan nito. Tumama sa mukha ng Ginoo. Dahilan para mabitawan ang dalawang bihag. Ang sarap pala sa pakiramdam na masuntok ang taong kinaiinisan mo. Wika ni Ian. Nagsigawan ang mga kasama nito dahil nagawang pasukin ng binata ang malakas na depensa ni Carlos. Iyan! Mabuti naman at naisipan mo nang magpakita. Alam mo ba, kanina pa ako nababagot eh. Puro tagisan ng yabang lang ang nakikita ko. Niwala man lang sa napakaraming antingerong ito ang kayang tumapat sa kakayahan na meron ako ngayon. Wika ni Carlos. Hindi ko alam kung ano talaga ang binabalak mo. Sisiguraduhin ko na hindi mo yan matutuloy. Sige nga, paano mo ko mapipigilan? Alam kong malakas ka pero ang tanong, hanggang saan naabot ang lakas na yan? Lalo pa ngayong may katuwang akong lumaban. Tugon ni Carlos. Dito napagtanto ni Ian na hindi alam ng kalaban na nasa loob ng katawan niya si Asmodeus. Mukhang nagkamali ka ng akala, Ian. Walang kamalay-malay ang taong ito sa kung anong meron sa loob ng katawan mo. Ngayon talagang magugulat siya. Pero mag-iingat ka pa rin. Dahil malakas si Belial. Siya ang demonyong nasa katawan ni Carlos. Wika ni Asmodeus. Tama ka. Nararamdaman ko ang nag-uumapaw niyang lakas. Asmodeus, sa palagay ko panahon na para ipakita natin ang natatago mong kakayahan. Patunayan mo sa akin kung bakit ka kinilala na isa sa mga dyablo sa selyo ni Solomon. Yun lang pala eh. Umanda ka! Pagkatapos itong sabihin ni Asmodeus, biglang naglabas ng napakalakas na bugso ng enerhiya si Ian. Dahilan para mag-atrasan ang lahat ng mga kasama nito. Magtaas kayo ng depensa dahil kung hindi, tuluyang mababasag ang mga tangan nyo. Wika ni Mang Temyo. Kanya-kanyang taas ng depensa ang mga kasamahan hanggang sa tuluyang masigurado ang kanilang kaligtasan habang nanonood sa laban. Para kay Mang Temyo at iba pang matatandang antingerong naroon, ito ang pinakamakasaysayang subukan ng kanilang dinaluhan. Hindi makapaniwala ang matanda na masasaksiyan niya ang anak na makipagsagupan. Pagmasdan mo ang pinagsamang kapangyarihan ng anak mo at ng diablong nasa loob ng katawan niya. Hindi ko alam kung paanong nabalanse ni Ian ang dalawang kapangyarihan. Pero sa tingin ko, maganda ang kakalabasan ng labang ito. Wika ni Siegfried. Ganon din ako, Siegfried.
Sino bang mag-aakalang magaganap ang ganitong laban? Tugon ni Mang Temyo. Sa dinami-dami ng naging karanasan ko sa kababalaghan, ngayon ko lang nalaman na kaya palang balanse ng isang tao ang dalawang makapangyariang puwersa sa mundong ito. Kasamaan at kabutihan. Muling wika ni Siegfried. Kilala si Asmodeus bilang demonyong hari ng kamalasan at sakuna. Siya din ang nagiging dahilan ng mga digmaan sa mundo, simula pa ng unang panahon. Samantalang ang aral naman ni Ian mula sa tinagong libro ni Enoch, ang kapangyarihan ng paglalang at pagwasak ng mundo. Dalawang magkaibang puwersa, ngunit nagawa itong pagsamahin at gamitin para sa ikabubuti ng nakararami. Muling ibinaling ng mga nakakatanda ang kanilang atensyon sa laban. Namangha ang mga ito kung paanong napasunod ni Ian ang malakas na dyablo. Wala kang panalo sa akin, Ian. Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ni Belial at kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa kaya sumuko ka na lang. Wika ni Carlos. Yan ang malaki nating pagkakaiba dahil hinayaan mong gamitin ka ng demonyo. Sayang yung mga aral mo, Carlos. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Hindi ko akalain na ulupong ka pala. Pagkakaiba. Tama ka. Malaki nga ang pagkakaiba natin. Umaasa ka lang sa mga natutunan mo mula sa libro. Samantalang ako, nasa loob ng katawan ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. Wika ni Carlos. Napangiti naman si Ian. Wala pa ring alam ang kalaban sa tinatago niyang tunay na lakas. Hindi yon ang tinutukoy ko, Carlos. Kung hindi ito. Tugon ni Ian. Binasag ng binata ang selyong nagkukulong kay Asmodeus. Laking gulat ng kalaban dahil biglang kumawala ang demonyong may 4 na ulo. Asmodeus, ang demonyong Panginoon ng kamalasan at sakuna. Paanong? Ikaw ang may pakana nito, hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit mo binuo ang kulto. Para tuluyan mong maangkin ang kapangyarihan ng selyo ni Solomon. Pasensya ka na, Carlos. Pero mukhang naligaw ang isa sa mga demonyong tinawag mo. Kaawa-awa kang nilalang. Hindi mo man lang inisip ang maaaring mangyari sa oras na pakawalan mo ang mga demonyo. Ikaw pala ang sinaniba ng diablong yan. Ngayon mas mapapadali na ang paghuli ko sa'yo. Pag-uusap ng tatlo. Inilabas ni Carlos ang isang papel na naglalaman ng mga larawan ng selyo ni Solomon. Huwag mo nang subukan pang palalain ang sitwasyon, Carlos. Hindi mo maaaring pakawalan ng mga diablo sa mundong ito. Wika ni Ian. Sinong nagsabi? Ikaw? Huwag mo akong turuan sa mga gagawin ko, bata. Ngayon pang nakumpleto na ang kailangan kong bilang ng kaluluwa para pirmahan ang kontrata at basagin ang selyo ni Solomon. Sinasabi ko sa'yo, itigil mo na yan. Mapapahama ka lang. Wika ni Ian. Kaso nga lang hindi pa rin nagpaawat si Carlos. Nagtayo ito ng malakas na depensa sa kanyang paligid. Kinalas ang selyong nagkukulong sa demonyong nasa loob ng kanyang katawan. Matapos ay nilatag nito ang hawak na papel sa lupa. Sinimulan ang pagsasagawa ng ritual. Naglabas ng sisidlan si Carlos. Binuksan ito at nagwika ng, Ito ang 100 at 20 patak ng dugo mula sa mga taong inaalay ko sa iyo. Tanggapin mo at hayaang magsilbing lagda ng kasunduan ang dugong ito.
Matapos magsalita, ibinuhos nito ang dugo sa papel. Isa-isang nagtakbuhan ang mga kalalakihang nakatalukbong. Biglang naisip ni Ian ng kaibigan. Isa ito sa mga namarka ni Carlos. Asmodeus, Sinaldo, kasama siya sa mga namarkahan. Wala kang dapat ipag-alala sa lampa mong kaibigan. Nasa pamamahay siya ng isang paladino, kaya walang demonyong makakapasok sa kanyang katawan. Ang alalahanin mo yung mga taong yon. Sa oras na magkamalay ang kasapi ng mga kulto, paniguradong sasalakay sila. Hindi na kaluluwa ng tao ang nananahan sa kanilang katawan. Sinakop na ito ng mga kampo ni Belial. Hindi sila kakayanin ng mga natitira nating kasama. Asmodeus, may magagawa ka ba? Kailangan mong lumagda ng kasunduan, Ian. Ito ay nangangahulugan na mapapasakay ng iyong katawan at kaluluwa. Ang tanong ko sa iyo, handa ka bang isakripisyo ang buhay mo? Pag-uusap ng dalawa. Walang pagdadalawang isip na sinagot ni Ian ang tanong ng Diablo. Kung para sa ikabubuti ng nakakarami, Asmodeus, ilatag mo ang iyong kasunduan. Tumawa ng malakas si Asmodeus at kinumpas ang mga kamay. Nagulat ang binata nang biglang lumitaw ang malaking pentagramo. Nasa pinakagitna sila nito. Nakapatong sa selyo si Asmodeus. Kailangan ko ng kaunting patak ng iyong dugo bilang lagda ng kasunduan. Pagkatapos ito, anong mangyayari? Sa susunod ko na sasabihin, sa oras na malagdaan mo na ang kasunduan. Pero tandaan mo, binata, wala nang bawian. Hindi mo na maaaring baguhin ang mga nakatakda. Tugon ng Diablo. Walang pagdadalawang isip na hiniwa ni Ian ang kanyang palad. Ipinatak ang dugo sa pinakagitna ng pentagramo. Bigla itong nagliwanag at mula sa 4 na sulok ng pentagramo, naglabasan ang napakaraming kawal ng demonyo. Sila ang aking armada. Nasa iyo ang kapangyarihang utusan sila sa anumang nais mong mangyari. Ito ay bahagi ng ating kasunduan. Napangiti si Ian. Sa kabila ng katotohanang gagamitin niya ang puwersa ng kasamaan para sa kabutihan. Kung ganon, mga kawal, sugod! Wika ni Ian. Ibinaling nito ang tingin kay Carlos. Laking gulat nila dahil kinakain ng isang nilalang ang katawan nito. Tuluyan nang nakawala si Belial. Ako nang bahala sa isang ito. Ngayon, Ian, habang nakikipagbuno ako sa kalaban, tawagin mo ang Urim. Nagulat ang binata sa sinabi ni Asmodeus. Alam nito na sa oras na tawagin ni Ian ang Urim, tuluyan nang makukulong ang Diablo sa loob ng gintong plaka. Anong sinasabi mo? Paano ang kasunduan natin? Hindi ko maaaring patayin si Belial dahil isa siya sa mga demonyo na pundasyon ng selyo ni Solomon. Ang tanging paraan para mapigilan ang isang to, ikulong siya sa tansong plaka. Teka, alam mo kung ano mangyayari sa oras na dumating ang Urim? Oo, alam ko. Kaya gawin mo ang sinasabi ko. Wika ni Asmodeus. Hindi nito maunawaan ang gustong mangyari ng Diablo, kaya muli itong nagtanong. Ano bang iniisip mo, Asmodeus? Hindi kita maintindihan eh. Nakipagkasundo ka sa akin para sa kalayaan mo.
Pero bakit gusto mong makulong uli sa selyo? Tanong ni Ian. Habang nakikipagsalpukan kay Bilayal ay nagsasalita ito. Hindi ako para sa mundong ito, Ian. Oo nga at magiging malaya ako. Pero hindi ito ang nakasanayan kong buhay. Masyadong maganda ang nilikha ng Diyos para lakaran ng aking maruming talampakan. Tugon ng demonyo. Hindi inakala ni Ian na maririnig niya ito mula sa isa sa mga demonyo. Hindi, Asmodeus. Tumupad ka sa kasunduan natin. Wika ng binata. Hindi ito sang-ayon sa gustong mangyari ng Diablo. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, nararamdaman ni Ian na hindi likas na masama si Asmodeus. Tumupad ako sa ating kasunduan. Tinulungan kita sa laban. Kaya ngayon, hiling ko ang dinggin mo. Hindi lang para sa akin, kung hindi para sa mundong ito. Gusto kong pagbayaran ang pag-anib ko sa rebelyon sa langit. At alam kong ito lang ang paraan para mangyari yun. Kaya pakiusap, Ian. Kaibigan, tawagin mo ang Urim. Nang marinig ni Ian ang salitang kaibigan, hindi na nagdalawang isip ang binata na tawagin ang makapangyarihang celestial. Nabalot ng malakas na liwanag ang paligid, napansamantalang bumulag sa mga antingero, tumupok sa lahat ng demonyong naglalaban mula sa magkabilang panig. Mukhang nakapagpasya ka na. Kung gayon, masusunod ang iyong kahilingan. Itinaas ng Urim ang kanyang kamay. Lumantad sa harapan ng dalawang naglalabang demonyo, ang selyo ni Solomon. Marahang pumasok ang mga ito. Naunang lamunin ng selyo si Belial. Naiwan si Asmodeus. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita nito ang anyong anghel kay Ian. Paalam, Ian. Salamat at binigyan mo ko ng pagkakataong maramdamang mabuhay bilang mortal. Hanggang sa susunod na pagkikita, kaibigan. Ito ang huling salita mula kay Asmodeus bago tuluyang mawala. Bigla ding natunaw ang tansong plaka. Maging ang replika nito ay natupok ng apoy. Nang mga sandaling iyon, tuluyang nawala sa mundo ang kaalaman tungkol sa selyo ni Solomon. Ilang araw matapos ang kaganapan, nagbalik sa normal ang lahat. Naisaayos ang mga nasira. Nagsipagbalikan sa kani-kanilang baryo ang mga antingero, kasama ang pangako na hindi magsasalita tungkol sa mga nangyari ng araw na yun. Nanatiling lihim ang mga kaganapan. Si Ian naman ay tuluyang niyakap ang pagiging pare sa tulong ni Siegfried. Dahil sa napiling propesyon, matagal na nawala ang binata na destino sa iba't ibang lugar ng bansa. Nang makabalik ito sa kanilang baryo, piniling maging kura paroko ng kanilang bayan. Sa ngayon, bagaman wala na si Ian, hindi naman nawala sa isip ng mga taong nakakakilala sa kanya ang nangyari. Patuloy na nabuhay ang mga kwento nito. Sa paglipas ng panahon, nagsilbing inspirasyon sa iba at aral naman sa karamihan ang kaganapan. Bagaman malabong paniwalaan, ngunit may ilang taong makakapagpatotoo ng kwento. Ito ang dahilan kung bakit nakaabot sa atin ang kasaysayan ni Ian. Isang simpleng batang magsasaka at antingero na minsang nabiyayaan ng kapangyarihan at kaalaman ng selyo ni Solomon. Mga kabayan, tanong lang para sa inyong lahat. Meron akong susubukan na bagong atake. Yung 3 hours na 3 episodes ng series natin. Okay ba sa inyo isang beses ko na lang ilalapag?
Kumbaga 3 hours na kwento yung mapapakinggan nyo. Kung okay sa inyo yun mga kabayan, comment lang #letter A. Bibisita ka ba sa sementeryo at magsisindi ng kandila ngayong araw ng patay? Subukan nyo tong nakita ko sa likha merchandise. Incenso candle for cleansing. Kahit isang beses sa isang taon magsindi ka ng ganitong uri ng kandila sa puntod, espesyal na uri ng kandila. Panglinis ng oras sa tahanan ng mga sumakabilang buhay nating mga kamag-anak. At hindi lang yun mga kabayan, dahil incenso candle nga siya for cleansing, mabisang panglinis ng negative spirits sa tahanan. Kahit na mga tangan, sindihan lamang ang kandila sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Hindi kailangang ubusin ng kandila mga kabayan. Yung amoy nito mga kabayan, amoy insenso talaga. Siguradong makakataboy ng negatibong espiritu. Pwede mo din siyang ilagay sa gabay candle holder natin. Kung interesado ka, visit lang ang shop ng Likha Merchandise, mag-message or mag-comment, siguradong may sasagot sa inyo. Salamat.